Minsan, kahit gaano tayo kaingat, hindi talaga maiiwasan ng temptation ng isang magandang offer. Nakakaengganyo naman kasi talagang ibang inaalok sa atin. Kaya kung talagang desidido ka pumasok sa isang bagay na ganyan, here are some tips to keep in mind para ma-minimize ang iyong potential losses. Tip number 1. High yield equals high risk. Kung gusto mo ng malaking kita, dapat willing kang tumanggap ng malaking lugi. Tip number 2. Just because it's earning doesn't mean it's safe. Lahat ng scam kumikita sa simula. Kaya nga maraming naiengganyong sumali. Kaso, yung pera ng new investors ang binibigay sa old investors. At kapag wala ng new investors, wala na ring perang ibibigay sa old investors. Kahit may hawak ka pang post-dated check, hindi ibig sabihin niyang may pondo para doon. Tip number 3. Invest only what you can afford. Huwag nating i-invest ang perang pangmatrikula o pambayad ng ating mga household bills. At lalong-lalo, huwag tayong uutang para lang mag-invest. Mas maganda, maglaan galing sa ating 13th month bonus o sales bonus. Tip number 4. Don't be greedy. Kapag kumikita na tayo, ilabas na natin agad yung puhunan natin. That way, kung may masama mang mangyari, yung kita lang ang mawawala. Tip number 5. Diversify. Don't put all of your eggs in one basket. Wala naman kasing one investment that will take care of everything. Kaya nga dito sa Pesos and Cents, we tackle all sorts of investments. May mabilis, may mabagal, may high risk, may low risk. Ganun ka din dapat mag-invest. That way, kung malugi man ang isa, meron ka pang ibang paghuhugutan. Banks. Ito ay isa sa mga basic forms of investment. Bagamat mas maliit ang interest na kinikita nito, meron ka namang easy access sa funds mo kung sakaling kailangan mo itong gamitin. Life insurance. Ito ang investment na dapat lahat tayo meron para in case something happens, meron tayong maiiwan para sa ating mga mahal sa buhay. Real estate. Kung afford mo ito, go ahead. Maganda ang may sariling bahay or condo. Or pwede mo rin itong paupahan for extra income. Stock market. Historically, ang stock market na ang may highest returns on investment on a long-term basis. Ang Philippine Long Distance Telephone Company ay isa sa pinakamalaking negosyo sa Pilipinas. Alam natin na pag-aari ito ni Mr. Manny Pangilinan. Pero magugulat ba kayo kung sabihin kong hindi lang si Manny Pangilinan ang may-ari nito? In fact, hulaan ninyo kung ilan ang may-ari ng PLDT. 1, 3, 10? Hindi, libo-libo. Tama, libo-libong tao ang kasosyo ni Manny Pangilinan sa PLDT. Libo-libong tao at kapwa-kumpanya ang nagmay-ari sa PLDT. And this is why. In order for any company to expand, kailangan ito ng pera para magpatayo ng mas malaking factory, mag-install ng mas maraming telepono, o mag-hire ng mas maraming trabahador para ma-generate ng puhunan para dito, pangkaraniwan sa isang kumpanya na magbenta ng stocks or shares ng negosyo nito. Ibig sabihin, if you buy a share of a company, you end up owning a small part of the business. Kasosyo ka. At dahil kasosyo ka, makakatanggap ka rin or pwede kang makatanggap ng maliit na bahagi ng profit nito. Kapag shareholder ka na, isa ka na sa mga may-ari ng negosyo. Isa ka sa libu-libong shareholders ng PLDT halimbawa. At bilang shareholder, damay ka ngayon sa success o failure ng PLDT. Ibig sabihin, kapag kumita ang PLDT, kikita ka rin. Kung malugi naman ito, syempre, lugi ka rin. So, bilang shareholder, paano ka ngayon kikita? You earn in two ways. First is through dividends. Every now and then kasi, companies give their shareholders dividends. Ang dividend ay yung cut mo sa kinita ng kumpanya. Yung second ay through selling your shares at a higher value. Over time kasi, tataas o bababa ang presyo ng shares na hawak mo. Kung lumago ang PLDT, tataas ang value ng shares mo. If you sell your shares for more than what you bought them, kumita ka na. Alam nyo, ang pagkakaroon ng shares or stocks ay parang negosyo. Hindi ito loto at lalong hindi ito magic. You need to buy shares in companies that you believe in. Companies that you think will do well and grow. Dahil ang pagyaman mo ay nakasalalay sa tagumpay ng mga negosyo. Mutual funds. This also invests in stocks at nababawasan pa ang risk mo dahil may fund manager na namamahala dito. Maraming investor ang wala talagang oras, pasensya o kakayahang bantayan ng stock market. Para sa kanila, mas okay pang ibigay na lang ang pera nila sa isang expert na siya nang bahalang dumiskarte kung saan mag-i-invest. Ang expert na yan ang tinatawag na fund manager.
At ang lahat ng perang binibigay sa kanya ay nilalagay sa iisang pondo. At ang pondong ito ang tinatawag na mutual fund. Ang mutual fund ay ang pinagsama-samang pera ng maraming tao at kumpanya. Depende sa diskarte ng fund manager, iniipon ito at maingat na ilalagay sa iba't ibang investments tulad ng stocks, bonds, money market, o maging ibang mutual funds mismo. When you invest in the stock market yourself, para kang nagmamaneho ng sarili mong kotse. On your way to becoming rich, pwede kang dumaan kung saan mo gusto. Bahala kang mag-shortcut, long-cut, stopover. Diskarte mo na yan talaga. Pero kapag sa mutual funds ka nag-invest, para kang sumakay sa jeep. Unang-una, may mga rota yung mga yan. This means they cannot invest everywhere. They can only invest in certain things depending on how the fund was set up. The rules are set up when the fund is first created and the fund manager has to abide by them. Di ba parang sa jeep, hindi sila pwede dumaan kung saan-saan. Secondly, just like a jeep, there are fees. Whenever you invest in a mutual fund, you have to pay the fund manager. Much like the fees you pay when you get to a jeep. Other instruments. Kasama na dito ang bonds, treasury bills, or putting up your own business. Siguraduhin mag-invest in more than one vehicle. Para kung sakaling malugi ang stocks na binili mo, for example, nandyan pa rin ang pera mo sa bank na kumikita ng sure and steady na 1%, o baka naman tumaas ang zonal value ng real estate mo na potentially pwedeng ma-offset ang mga nalugi mo sa stock market. Paano nyo naman malalaman kung anong nababagay sa inyo? Madali lang yan. Unang-una, know yourself. Alamin ang iba't ibang factors sa buhay mo na pwedeng makaapekto sa iyong pag-invest. Gamitin ang IAS Investment Diagram o AID. I-apply ang mga factors na ito sa AID upang malaman mo kung talaga bang bagay sa iyo ang isang investment. Lastly, manood ng Pesos and Cents. Online na ang mga naunang episodes for easy access, kaya use this to your advantage. There are three major pillars when it comes to making the right investment decision: time, money, and knowledge. Kahit na anong investment instrument, may element of time. And it has two parts. The first is that every investment needs time to grow. Whether it's a few minutes or a few days sa stock market, hanggang taon-taon pagdating sa mga policies. So dapat yung investment mo akma sa time horizon mo. Halimbawa, isa kang 60-year-old retiree. Siyempre, hindi practical na magsimula kang mag-invest sa isang bagay na may 30-year maturity period. The second factor is how much time do you have to monitor your investment. Every investment needs time na babantayan mo. So dapat, tulad ng nauna, akma yun sa investment natin. Halimbawa, gusto mong mag-stock trading, pero nagtratrabaho ka naman mula 9 AM hanggang 5 PM, kaya wala kang oras mag-monitor ng pag-aakyat baba ng stocks. Huwag ka nang pumasok dito dahil hindi ito good match. Ang investment, hindi ito magic na kusang lalago mag-isa. Natural, kailangan rin natin magtanim ng kahit konti lang para may maani. At ang isang importanteng kailangan isipin is how much can you truly afford to invest. Ang pera mo ba ay manggagaling sa iyong retirement fund na pwedeng pang one-time, big-time investment? O isa ka bang regular office employee na kayang maghulog ng pakonti-konti on a monthly basis? O baka naman, ikaw ay isang housewife o freelance worker na walang regular fixed income. Ang iyong source of income ay isa ring important factor to determine kung makakapag-commit ka ba sa isang investment or hindi. Last but not the least, kailangan na iintindihan mo ang investment na papasukin mo. Hindi dahil kumita ang iyong kumpare ay dapat mo nang gayahin ang investment method niya. Pero hindi rin naman sinasabing kailangan maging expert ka para mag-invest. Tamang kaalaman lamang kailangan para malaman natin how to make our money earn more over time.